Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Webes ng gabi mga Lodi. At grabe malupit news natin ngayon. Syempre matindi mga update natin. 'Di ba? So ano bang nangyari ngayon mga idol? Medyo drop ang market ngayon. At sino ang mga nag-profit na mga naka-short diyan? So kanina nag-short tayo. Panalo tayo ng nasa mga 50 USDT ata. 50 USDT and then hindi ako nakapag-long, so naghintay ulit ako, gumit na, tapos ngayon bumagsak ulit, kaya lang naglolo ko yung aking VPN. Hindi ko ma-open yung aking Bitget, mga lodi. Nakalagay, inaayos, naka-maintenance sila. So, dito muna tayo titingin sa ating CoinGecko, mga lods, no? So, naka sa 15 ano tayo. Dito tayo sa 1 hour. Ay, sa 1 minute pala. So dito sa short na to mga lods, kung natatandaan niyo yung position natin dito ng short kanina, nakapag-profit tayo dito. Ang lock profit ko banda dito. Ayan. No, kasi inano ko dito, ginuhitan ko dito diyan no. Ginuhitan ko diyan yung dulo niya no. So, nakapag-lock profit tayo diyan sa baba na yan. And then iniisip ko sana hindi dito. Kumbaga ang tagal kasi dito Ayan no. Iniisip ko baka bumaba pa nag-walking-walking ako sa aking treadmill habang nanonood ng Doro-Doro. Pagtingin ko, ching, tumunog na dito. Hindi ako pwede umalis sa sa treadmill ko kasi may oras yun So pagtingin ko, umangat na. Sabi ko, oh my God, umangat na. So, iniisip ko, aabot siya dito ulit, babalikan niya to. Ayun yung ini-expect ko Babalikan niya yan bago siya bumagsak. Kaya lang, bumagsak na siya agad dito pa lang. No, dito pa lang nalaglag na siya. So, hindi tayo nakaposition. So, isa lang ang panalo natin kanina. Dito lang sa trade na to hanggang dito. Pero yung Bitget ko na access ko sa phone. Pwede ako mag-trade dun sa phone Kaya lang dito, ayan, no, nakikita niyo naman. So pero malupit ang news natin ngayon mga idol. So sana bago ang lahat mga lods, palike ng ating video. Syempre kung gusto niyo ng ganitong content, everyday update, news, crypto news, global news, trending news mga idol, subscribe kayo sa ating channel mga idol, no? So ayan, salamat agad sa mga magla-like ng video natin. Mga lodi, so mag-update na tayo. Sabi ko na pwede na ako mag-short di ay mag-long dito oh. Kaya lang mag-update ako kaya hindi ko muna siya inano mamaya na lang siguro. So eto nga, no? Mag-news na muna tayo. Punta muna tayo dito sa good news. Dito mga idol, makikita nyo yung pinirmahang MOU ni Trump ay pinost na ng president president ng Iran, no? Si Pezeshkian called the agreement a historic document ending the US-Iran war across all fronts including Lebanon. The text says the naval blockade will end within 30 days while Strait of Hormuz shipping resumes free of charge for 60 days. No? So, grabe, libre lang daw for 60 days, mga idol dumaan doon. Hindi natin alam kung may bayad ba talaga doon dati 'Di ba? Hindi natin na-review yun kung may bayad ba talaga doon dati sa Strait of Hormuz. Pero ang sinabi nila dito, walang bayad sa loob ng 60 days, i-open ulit nila mga idol, no? At goods na to mga lord. Sabi nga dito, historic document yung hawak nila na pinirmahan ni Daddy Trump, okay? So, goods na goods yan. Speaking of Trump, mga idol, nagpo si Trump. These fools who think I haven't been tough enough on Iran when the stock market just hit a record high and oil prices are tumbling down are either jealous, bad people, or stupid. Make America great again. So, parang sinabi niya rito, mga idol, the market stock market daw just hit a record low. Hindi, a record high sinabi niya rito mga lods Pero dahil nga sa sinabi yung naging hawkish si Kevin Walsh kagabi o kaninang madaling araw, mga idol, talagang inaasahan na natin na magda-drop yung market, mga lods, no? Hindi ako hindi ko ma-open talaga yung aking Bitget dito sa browser no? So nagme-maintenance yung ating VPN. So dito mga lodi, syempre lamang, sabi nga natin medyo lamang ang downtrend. Kaya ang iniisip ko, mga idol, ito na yung susunod na aabutin niya diyan. Pero syempre magiging volatile 'yan mga lodi, no? Hindi siya yung isang diretsong candle.
no? Pwede siyang bumaba and then makabawi and then lamang yung bababawi hanggang dire-diretso siya na bumaba, mga lods. Pero ang pinakamalalim kasi natin sa XRP is 1.04 o 1.05 na lang sabihin natin, mga lods. Ito yung pinakamalalim, no, na support na pwede nating puntahan. Tatlo yan, mga idol, no? Ito, no, 1, 2, mga ano to, mga noticeable position, no? Ayan, no, 3. So, pwede siyang bumagsak diyan, mga lods, no? So, syempre titignan natin kung maka-position tayo mamayang madaling araw. Pero kasi pag madaling araw, eh medyo negative ako mag-position, hindi ko kasi nababantayan, no? Napapanaginipan ko kasi yung position ko kapag ano, may position ako, tapos natulog ako eh. Hindi ako matulog na maayos eh. Talagang titignan mo yung position mo. No? So, ayan, titignan natin to, mga lods. So far, medyo nakaka-recover ng konti sa 1 minute time frame. No? May weibo-weibo siya dyan, mga lods. At eto, mga lodi, nakita nyo ba to? This guy just retired from a meme coin. $150 flip into 500,000, mga lods. Kung titignan nyo yung video niya dito, yung $150 niya, hindi ko alam kung ilang leverage niya eh. Check natin. Hindi makikita ba dito? Hindi ko alam kung ilan yung leverage niya eh. Ayun, bigla kasing umangat eh. Oh. PNL. Wala. $55.46 lang nakalagay yung Solana. Oh, hindi. $75 lang. So, medyo hinipe lang yung post na to, no? Hindi talaga siya 500,000, mga lods, no? Muntik na ako maniwala dun, akala ko totoo eh. Pero kung titingnan mo sa PNL niya, wala, maliit lang yun, mga lodi. Pero may mga ganitong nangyayari sa Pump.Pan, mga lodi, no? Dati, ultimo bata nga eh. 'Di ba kumita ng 100,000 doon sa mga ganong meme coins. Pero bihira 'yun, mga lods, once in a blue moon 'yun. So, wag niyo nang tangkain, masira lang 'yung buhay niyo diyan, mga idol, no? Punta naman tayo dito. Naku, ito, medyo interesting 'to kasi whales are starting to position for a Bitcoin crash. After the Fed ended forward guidance, no, medyo nag-position sila na napabagsak yung Bitcoin. One trader just opened a massive 38.5 million BTC short with 30x leverage right after the FOMC meeting. So after ng meeting, nagposition yung whale na yun ng 38.5 million dollars ng short, mga idol. Naka 30x pa yan, grabe. He is already nearly 750k on his position. So panalo na siya, mga loads ng 750,000. Grabe, ang laki nun, mga idol. Imagine, ang 18,000 sa atin, mga lodi, is 1 million pesos. $18,000 ang sa tingin ko lang mga 17 kasi 60 pesos na ngayon yung dollar eh. Siguro mga 17 o 16 to 17,000 dollars, 1 million pesos na sa atin yun. Tignan mo naman sa kanya, 750,000. So ilang milyon na yan, no? Tignan nga natin kung magkano yung 1 million pesos, mga idol. Kalimutan ko na, dati kasi 18 eh. Nang mababa pa yung dollar. Pero ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, 16,500. 16,500 $16,500, mga lodi, o $520. Eh 1 million na yun. 1 million pesos na yun. Imagine that, mga lodi. 'Di ba? Tapos siya 700,000, 750,000 yung kinita niya, 'di ba? Sa pagkatapos lang magsalita ni Kevin Walsh kaninang madaling araw 'yun, ha. Pero syempre yung puhunan niya naman ang laki rin, mga lodi. At kung sumaliwa yan o kumabila yan, gano'n na din yung talo niya. 'Di ba? So, kailangan mo talaga kaya nakakapagtaka rin yung mga ganitong whale, sinasabi nila na baka insider, no? Kasi alam nila yung mangyayari na magiging bad yung news ni Kevin Wars. Kasi hindi rin eh. Kasi after magsalita ni Kevin Wars, saka siya pumosisyon. So, alam niya na hawkish yung sinabi ni Kevin Wars, mga loads, na talagang negative yung sinabi ni Kevin Wars. So, malamang babagsak yung market, no? So, doon siya pumosisyon. Ganun yung ginawa niya, no? So, medyo, sabi ko nga sa inyo, ngayong panahon na to, mga lods, medyo makate o masakit ang mga mangyayari. So, kapit lang kayo.
mga idol. Punta naman tayo dito sa medyo gusto nating balita, ang Clarity Act, no? Clarity Act now on the fast track. Imagine, nasa fast track na tayo. Si Representative Dusty Johnson says the White House or the House is prepared to move quickly on the Clarity Act if the Senate advances the legislation within the next few weeks. No? So mamadaliin na nila. If the Senate can get this done in the next few weeks, we will move fast, no? Kumbaga, pag natapos nila ito ngayong mga darating na linggo, bibilisan na nila, no? The goal is to secure passage before the August recess, no? Kumbaga, kailangan matapos sila bago mag-recess, no, sa August. Ayun yung kasi nga ang goal nga dapat July 4, di ba? So hintayin natin mga idol. Medyo goods na goods to sa tingin natin. Speaking of Clarity Act, today is the day. The Clarity Act reaches the Senate today for markup discussion. So ngayon daw yan. A major step forward, ending regulation by enforcement and bringing clear rules to crypto in the United States. Mga idol, ganun ka-importante yung Clarity Act natin na batas. The future of digital assets being written right now. No? So alam niyo naman kung sino ang pwedeng maging beneficiary ng Clarity Act, mga idol, no? Pero ito yon mga lods. Dito na tayo muna bago yan. Speaking of beneficiary, sabi ng former director of Ripple, si Sean McBride, mga lods, sabi niya rito, not much to add that isn't already out there. I believe XRP has the most benefit from the Clarity Act passing, especially from an institutional adoption perspective. The months after should be quite good for the XRP community. So, after daw mapasa ng Clarity Act, mga Lodi, yung mga susunod na buwan magiging maganda para sa community ng XRP. As for Ripple, I expect them to continue their growth for the foreseeable future, including more acquisitions. It's going to be a great second half of 2026, mga idol, no? So, thanks brother, hope you and family are doing well in the Philippines. Philippines pala, sa Philippines. Huh? So, tanungin ulit natin si Grok, mga Lodi. Si XRP ba ang pinaka makikinabang kapag ipasa ang Clarity Act? Sorry yung robot yung natin Mas mabilis kasi magsalita kaysa mag-type ayan tanungin lang natin kung totoo ba, kasi sabi niya, I believe XRP has the most benefit from the Clarity Act passing. Ang sagot ni Grok, oo, maraming analyst at eksperto ang nagsasabi na si XRP ang isa sa mga pinakamakikinabang, kung hindi man ang pinakamakikinabang kapag naipasa ang Digital Asset Market Clarity Act, no? Bakit si XRP? Regulatory clarity at permanence, no? Matagal nang may SEC lawsuit si XRP mula 2020 kahit na-classify na ito bilang commodity ng SEC at CFTC noong March 2026, pwede pa ring baguhin ng susunod na administrasyon. Ang Clarity Act ay magiging federal law na maglalak nito bilang digital commodity sa ilalim ng CFTC. So parang ayun na yung last nail on the coffin, sabi nga nila sa English, no? Asan na tayo? Oversight, hindi na securities, no? Kumbaga, na siya, commodities na. Ito ang permanent fix na kailangan ni XRP. Institutional adoption at ETF, mas madaling papasok ang malalaking institution dahil matatanggal ang takot sa legal na risk. Mayroon ng spot XRP ETF pero expected na lalaki pa ang inflows, no? Halimbawa, Standard Chartered 4.8 billion additional, posible maging $8 per XRP target sa 2026. So ayan nagbigay dito pa lang yan Pagpasa pa lang ng Clarity Act $8 na yung sinasabi nila. Utility boost para kay Ripple, mas madaling gamitin ng XRP Ledger across border payment at iba pang real world use case ng bank or fintech. Ito ang dahilan kung bakit mas malakas ang impact sa XRP kumpara sa iba pang coins
na walang ganitong history. Ano ang sinasabi ni Sean McBride, no? Ito yung former mga lodi, no, director ng Ripple. Sa screenshot na binanggit ni Kenny Nguyen, sinabi niya na XRP stands to gain the most mula sa AC, lalo na sa institutional side, at bullish ang 2026 para sa Ripple at XRP community. Ito ay consistent sa maraming market analyst, no? Kumbaga, halos parehas na ang sinasabi ng mga market analyst sa sinabi niya na once na mapasa yung Clarity Act, magiging bullish lalong-lalo na sa XRP community. Hindi lang si XRP, which is totoo naman yan. Pero siya ang pinakamalaking upside. Ayun yung sinasabi. Makikinabang din ng iba pa tulad ng Solana, HBAR, LTC at iba pang decentralized enough tokens. Pero dahil sa unique regulatory overhang ni XRP, siya ang may highest asymmetric upside. Pinakamalaking potential gain kumpara sa risk. Maraming sources ang explicitly nagsasabi nito. Status ng bill as of ngayon, ayun na, parang sinabi niya lang kung nasa na yung lahat. Disclaimer, ito ay batay sa public analysis at hindi financial advice. Totoo yan. No, samantalahin ko na rin, no, na huwag kayong umasa sa akin para bumili, mag-gold o magbenta ng kahit anong coins. Do your own research, mga idol. I'm not a financial advisor. Invest what you can afford to lose. So, ayan, lahat na ng sinabi natin. At ito naman, mga lodi. Over $299 million worth of XRP flowed through Binance, Upbit, and Coinbase in just 24 hours. XRP trading activity explodes. So, ang lakas ng trading volume ngayon, mga idol ng XRP. Ayun yung sinasabi dito. Sa Binance, sa Upbit, sa South Korea, sa South Korea yung Upbit, mga lodi, no. Syempre Binance Asia yan, Upbit South Korea, and Coinbase USA. In just 24 hours, mga idol, $293 million trading niya volume, no. XRP trading activity explode. So, ang ganda ng flow, mga idol, ng trade ng XRP. So, goods na goods yan. At sa lahat ng mga natatakot, mga idol, nag-aalala, at syempre, kinakabahan. Ripple races to protect XRP from quantum threats, no? Kasi syempre, iba sinasabi yung Bitcoin daw, tamaan ng quantum something, quantum computation, tama ba yun? Ripple X Chief Engineer Ayo Akinyele says XRP Ledger is being upgraded. No, ina-upgrade ngayon ng XRP Ledger to prepare for quantum computing risk and the emerging AI economy. So napakagandang balita niyan pagdating sa XRP Ledger. The plan includes hybrid signature technology that can switch to stronger protections if needed. The initiative has been in development since 2024. Executive says the goal is to attract major financial institution to the network, mga idol. Grabe talaga yung goal ng Ripple, no, pagdating sa XRP Ledger. Gusto nila lahat, buong mundo. Sabi nga nila, mga idol, may darating yung panahon na nagtatransact tayo sa mga, kunyari, nagpapadala tayo, nagbibigay tayo ng ganyan, lalo na yung mga OFWs. Hindi natin nalalaman na ginagamit na pala natin yung XRP, no, sa mga transaction natin nang hindi natin nalalaman, no. Ganoon pala 'yon dapat. Di ba? So at ito, nasa na ba tayo ngayon? Ito na. Ito na mga lodi. Ito na ang chart ng ating bull market, mga idol, no? So nasa na tayo ngayon? Sabi nila nandito raw tayo sa disbelief. Ayan. So ano yung mangyayari, mga lord? Sabi nila June, ano ba yung June natin daw? Magkakaroon tayo ng bear trap. Mga lodi, ngayon 2026 yan kasi nakalagay dito, 2026 bull run prediction. Ang June magiging bear trap. Ang July magiging Bitcoin breakout. Makaka-break na yung Bitcoin, no? Kakawala na siya, mga loads, no? Pwede na siyang umangat sa kanyang all-time high. August naman, altcoin season. Oh my goodness, napakalapit na niyan. Birth month ni boss ko yan, mga lodi. August yan, no? September naman, birth month naman ni Boy WhatsApp. September, new all-time high around 20k daw, ay 200k daw ang ating September. October naman, birthday month na naman niya ng ang inyong lingkod. ng inyong lingkod na si Jeblo. October. Magiging bull trap daw yung October, mga lods. At November naman, liquidation cascade, no? Kumbaga dito na maraming matatrap, mga lods
Bukod sa bull trap, mga lodi, di ba, matatrap sila dyan. Dito sila maliliquidate na pala. Ayan. At pagdating ng December 2026, bear market kicks in. Doon na raw tayo babagsak, mga idol. Nako, totoo ba to? Keep in mind, I call every major market. So, pinag-ibang niya na yung sarili niya. Ako ang nakakahula dati ng mga malulupit na nangyayari. So, eto ngayon ang aking hula. So, ayan yan. No, ako naman, mga lodi, hindi ko sinasabing naniniwala ako sa kanya. Hindi ako naman manghula ng mga ganito eh, mga lods eh. Pero ang para lang sa akin, yung 2026 ngayon is magiging maganda for crypto community. Etong 2026, mga lodi. Nasaan na ba tayo ngayon? June, January, February, March, first quarter. April, May, June. Nasa second quarter pa lang tayo, mga lods, no? So, another half, August to bear months, no? July, August to bear months na tayo. Ang bear months natin, sa tingin ko, medyo dun tayo makaka-recover. Kasi sabi nga dito, August pa lang, altcoin season na eh. Oh. Nako, totoo kaya yan? No, alam nyo kasi sa akin iba kasi ngayon eh. Sa tingin ko, once na mag-bull market ngayon, sobrang bilis. No, kumbaga hindi yung mabagal na bull market, mabagal na uptrend, hindi. Sa tingin ko mga ilang linggo lang, mga lodi, aabot tayo ng aakyat tayo ng malupit, and then mabilis lang din matapos yung bull market. Para sa akin no? Hindi pala, sa tingin ko baka matagal din. Aabot din tayo ng months. Maraming may ipit sa taas eh. Kasi sa ganda ng mga news na darating, kasi alam nyo kaya hindi ako naniwala na bull market ng 2025. Kasi hindi tayo umabot dun sa ano sa moment na euphoria. Hindi ko na ano yun, hindi ko naramdaman yung euphoria. Yung ganito, mga lods, ayan, may euphoria eh. I'm a genius, you're all going to be rich. Naramdaman ko lang ng konti yun kasi nung nakabili tayo ng sasakyan. Pero sa tingin ko, hindi pa yun eh. Na parang nabitin ako doon, mga lods. Kasi sabi nga nila, pag euphoria na, ultimo mga kapitbahay mo magtatanong na sa'yo pag alam nila na nagkikripto ka. Jim, di ba nagkikripto ka? Sali mo naman ako dyan. Parang yung nangyari sa Axie dati. Maski yung mga classmate ko nung elementary, mini-message na ako. Kasi alam nila na nag-Axie ako noon. Nung kaputukan ng Axie yun na hindi ko naman ma-close yung mga yun. Pero dahil nakikita nila sa Facebook na nagpo-post ako ng Axie noon, ang dami nag-message sa akin na mag-a-Axie raw sila, ganyan-ganyan. Nagulat ako noon eh. Ayun yung euphoria talaga na parang na ano ko noon. Pero hindi ano yun eh. Bull market ng 2021 yun, 2022 yun eh. Mga lods eh, ayun yun eh. Yung 2025, wala nang Axie nun. Wala nang Axie nun eh. So hindi na natin hindi ko naramdaman yung ganun. Yung parang sobrang tindi mo kasi mararamdaman mo na sobrang swerte mo kasi nag-crypto ka, parang ganun. So hindi ko naramdaman yun kaya parang tinuring ko na parang hindi siya bull market nun. Ganun yun sa akin mga lods. Hindi siya nababalita sa TV, 'di ba? Dati kapag bull market mababalita sa TV na dati naalala ko yun eh. 'Di ba na Jessica Soho pa nga yung Axie nun. Tapos maraming nagsabi nun na yung sa SHIB, nabalita pa yung sa Shiba Inu noon. Basta ang dami na balita noon dati. Pero ng 2025, hindi ko yung naramdaman. So parang hindi ko inisip na bull market yun. Kaya inisip ko nga nun, wala pa eh. Wala pa tayo sa euphoria. Ganun sinasabi ko eh. So nag-iba nga daw. Ayun yung nag-iba. Nag-iba ang diskarte. Di ba? So, basahin natin yung mga comment nyo. Baka magtampo yung iba. Nako, nailibang na naman ako kay Gigi, mga idol. Na-miss ko yung mga tugtugan yung baby ko. Si baby Gigi natin, mga lods. Kaya siya yung mga nasa history ko eh. Sound trip tayo kanina. So, ito pa, napanood nyo na ba tong post ko dito tungkol kay it's Stefano, mga lods. Ngayon ko lang na-realize na nag-post pala yung tatay nito, mga lodi, ni Ria. Ang kulit ng post nun, sobrang mali for me. Para sa akin mali yung post ng tatay nun. Parang halatang ginagamit nila yung anak nila. Siyempre, wala naman akong pakialam doon, anak nila yun eh. Pero siyempre, sobrang mali nun. Sa tingin ko lang mga idol na parang nagiging dahilan yung bata, mga lods, no? Ginagamit din. Tsaka si Boss Toyo pala, ano niya pala yun eh. Kumbaga, endorser niya rin yun eh. Nakalimutan ko kung ano niya. Para siyang manager something eh, nung bata na yun. Kaya, okay, may reason kung ba't siya nagagalit. 'Di ba? Kasi parang nasisita yung kanyang isa sa mga way
of ano niya, pinagkakakitaan niya, 'di ba? So, binanggit lang natin 'to kasi parang masyado tayong naintriga diyan at gusto ko lang magbigay ng opinyon kasi kamukha ko siya nung bata ako, eh, 'di ba? Kamukha ko yung bata ako, sabi ni boss, si boss lang nakakita nun, ako hindi ko naman nakikita na kamukha ko siya nung bata ako, eh, nung high school ako. Oh, ayan. So, punta na tayo sa mga comment niyo rito sa ating last, video tungkol sa crypto siyempre 'no. XRP holder, sabi rito, "Boss Jeblo, naisip mo na din ba yung, nilabas yung GTA 5, nag-bull run yung altcoins at dapat last year na ilalabas yun. Pero nung naurong yung Clarity ngayon taon, naurong din yung paglabas ng GTA 6." GTA 6 yun, idol, di ba? GTA, yung hinabang ko rin GTA 6 eh. Ngayong ano yun, December ata ngayong 2026 yung GTA 6 eh. Coincidence ba yon, Boss Jeblo? Ngayong November, November ba? Akala ko December. Lalabas na tapos mukhang to, mapapasa na din yung batas. Coincidence kaya yun, boss? Ande, ako kasi gusto ko mapasa yung batas ngayong half eh. So kung sa dulo pa siya, naku, hindi ako sure ah. Pero ang mindset ko kasi, for me, ngayong ano siya, bago mag-bare months, mapasa yung batas. Pero kung lalampas pa siya doon, naku, mukhang magbabago na naman yung isip ko, I don't know. Pero ang gusto ko lang dito sa GTA 6, mga Lodi, sinasabi nila, may mga rumor na magkakaroon ng crypto yung GTA 6, mga idol. So parang magkakaroon ng integration sa GTA sa game. Tapos meron silang native token doon sa loob mismo ng GTA 6 na pwede mong mag-gain o kumita ka doon ng native token ng GTA 6. And then, pwede mong ipapalit ng stablecoin. Parang ganun, no? So, once na mangyari yun, mga Lodi, nako, sabi ko sa inyo, magbabago ang lahat pagdating sa gaming. Magbabago ang lahat. Gusto yung iba nga sinasabi 'pag nangyari yun magre-resign na ako sa trabaho ko, maggi-GTA 6 na lang ako habang buhay. Ayun na yung trabaho niya daw. Grabe yun, mga lods 'no? Naku, magbabago talaga ang pananaw ng mga tao sa gano'n, mga lods. 'Pag puwede kang kumita sa GTA 6, naku, ang tindi nun, mga lods. Inaabangan ko rin yung GTA 6 na yan, eh, mga lods, eh. At kakaririn ko yan, mga idol, yung GTA 6 na yan. Sakto yan, mga lods, kasi mauna yung GTA 6 kaysa si Yujiro Hanma sa Tekken 8 eh. Mga lods. Si Yujiro Hanma kasi first quarter ng ano yun eh, ng 2027. No? So mauuna yung GTA 6 bago ko malaro si Yujiro Hanma sa Tekken 8. So nakaplano na yung mga gagawin ko sa buhay ko eh. No, pero yun, imagine mga lods kaya mong mag-earn. Depende sa mga mission mo, sa mga target mo. Kasi ibang-iba daw yung GTA 6 ngayon, mga lods. Para na siyang ano ba yun? Metaverse. Parang ganoon. Pwede kayong mag-interact mismo sa loob ng game. No, pwede kang magbenta ng drugs. Joke lang. Yung drugs doon sa may sa mga, 'di ba may mga kalaban doon? Ganun yung mga ano sa GTA 6, 'di ba? Oh, grabe. Kung mangyayari 'yun, grabe 'yun, mga lodi. Maraming lalo na yung mga gamer, mag-aano 'yun, magre-resign sa trabaho nila 'yun, mga lods. Para kumita lang sa loob ng GTA 6, grabe. Ang sarap siguro nun, mga idol, 'no? Pagandahan ng PC 'yun. Naku, kapag sa mga gano'n, naku, mag-i-invest talaga kayo sa PC kasi sa tingin ko yung GTA 6 napakaganda ng graphics niyan, mga lodi. 'No? So, kaya ng PC ko 'yan. Naku, sana kaya kahit mga low budget, kahit na i-aano ko na lang, low quality lang yung yung graphics. Sana kayanin, 'no? Si Black Sheep dito, si XRP holder yun. Black Sheep, ano ngayon ang silbi niya? Siguro tinutukoy niya si XRP. Kaya siya hindi, si Kevin Mars. Kaya siya inupo diyan para i-cut ang rate, para tumaas na ang market. So, palugi na naman. Yan ang XRP to, imbis na lumago, lalong lululugi. Alam mo, idol, mukhang hindi mo gusto yung ginagawa mo. No? At hindi mo alam yung pinasok mong larangan, mga idol. No? Yung pinasok mong liga. Sabi nga ni Looney, no? Mali ang pinasok mong liga. O, tama ba yun? Ayan, ganun. Di ba? Kasi nga, hindi naman niya pwedeng basta-basta o dahil gusto niya lang na-ikat yung rate, babaliwalain niya na yung mga statistic na nangyayari sa bansa. Basta sinabi lang sa kanya, ikat mo yan. Ganun na, hindi pwede yun, idol. Kaya nga siya nagsasalita, pinapaliwanag niya doon kung bakit hindi niya nag-post
kung bakit kailangan niya maging hawkish o maging bearish kasi may mga ganitong pangyayari. Ayon sa CPI report, sa PPI report, kaya nga nag-ano tayo nag-news tayo ng CPI tsaka PPI 'Di ba? Doon makikita yung mga statistic every year. So doon sila bumabase, no? Isa 'yun sa mga pinag-uusapan nila ng statistic kung magre-rate cut sila o mag rate hike, no? So hindi basta-basta 'yon, idol, no? Siguro pinilit niya rin naman, kaya lang kung titignan mo yung statistic, it makes no sense kung magre-rate cut siya, lalong lalala yung market pagka gano'n, mga lods, no? At si XRP, kung nainis ka sa kanya dahil hindi siya umaangat, idol, imagine na lang yung mga nakabuy dito. Sabihin na natin, umangat na siya, oh. Nakabuy ng, asan na yung ano natin? 1 minute, ayun, yun. 1 month natin, mga lodi. Imagine na lang yung mga nakabay dito, mga lords, no? Nung 2021, bumili sila sa halagang katulad din yan, 1.3. O, umabot ng ilang taon, 6 years. Ini-expect nila na yung 6 years ko, bumili ako ng, sabihin nating 10,000 XRP. Siguro naman, after 6 years, malaki na to. Imagine kunyari nandun siya sa taon na 2021 Siguro naman malaki na tong aking 10,000 XRP kasi nabili ko siya sa 1.1. O ngayon, after ng 6 years, mas mababa pa siya. Sa tingin mo dahil kumbaga for me kasi yung pag-hold ng XRP hindi na yan Hindi na yan yung para lang sa mabilisang kita, mga idol, no? Gusto mo yumaman, hindi ganoon ang crypto, mga lodi. Kailangan mo siyang aralin, mga idol, no? Kaya nga ako naiinip ka kasi normal lang 'yan sa tingin ko Kasi yung mga nagbobodega lang, ang payo ko diyan, huwag niyo silipin ng silipin yung asset niyo, mga lods. Mag-set kayo ng date ng time, no? At kung pang long term kayo, kung may pandagdag kayo sa niyo lang dagdagan. Huwag niyo nang isipin yung presyo, dagdag lang. Kunyari, every 1 month, sisilipin ko, magdadagdag ako. Kahit ano yung price na nangyayari doon, basta yun yung plano mo, tuloy-tuloy lang. 'Di ba? Ganun lang, no? Kasi for me, yung XRP, hangga't hindi nangyayari yung mga dapat mangyari, mga lods, naho-hold siya, napipigilan siyang umangat. Unang-una, sabi nga natin yung Clarity Act, di ba? Ayun yung isa sa mga magpapakawala sa kanya, mga lodi, no, para umangat siya. Ano pa? Yung mga adoption, mga lodi, no, pag na-adapt na siya globally, no, para sa cross-border payment, no, tokenization, real world asset, mga idol. So, liquidity kasi yung yung XRP, mga lods So, kailangan niyang magamit bago siya umangat. Hindi siya pwedeng yun lang, yung ganun-ganun. Basta lang aangat ng hype, hindi siya ganun Dapat alam mo yun kasi binili mo yan Alam, binili mo lang yan dahil narinig mo sa content creator, narinig mo na ganito, bili ka na ito. Kaya kahit di mo alam kung ano yun, mali ka na doon, mga lods. No? Pero may karapatan ka magreklamo. Hindi ka na, wala na mga angal sa'yo pag nagreklamo ka ikaw yan Pero dapat ang payo ko dapat inaaral niyo yung mga binibili niyo kasi pera niyo yan. Sasayangin niyo yung pera niyo kung bumibili kayo ng hindi niyo inaaral. Arat Kape, shoutout sa'yo. Kung gagamit ng XRP Ledger Lodi, di na ba kailangan? Ang cold wallet kasi, mga idol, ang unang-una, ang XRP Ledger technology yan. No? Kung ano ka, mag-iimba ka o mag-hold ka ng asset mo, yung cold wallet para siyang bangko mo, sarili mong bangko. No, hindi siya, kumbaga ikaw lang makakagalaw, ikaw lang may-ari nun. Ikaw lang nakakaalam nun. Kumbaga parang may sarili kang bangko na ikaw lang. Ayun yung cold wallet, no? Pero kung iiwan mo siya sa XRP Ledger o gagamit ka ng XRP Ledger, mga lods, maraming nandyan, marami silang nandyan. So hindi ka solo, hindi for me, kung gusto mo talaga mag-hold ng mag-ipon, mas maganda sa cold wallet, idol, no? Si Obusan Junasan, 2x loss, break even 4 AM na, sabi ni Idol. Si Eman Velasco, pagbapag Clarity Act, magka-crash muna bago mag-pump, hindi natin sure. 'Di ba magpapa-shakeout muna sila? Hindi rin natin sure, idol Mahilig kasi ako sa crashes, kaya lang baka maiwan. Oo nga, mga lods, no? Hindi natin alam kasi pwedeng maging buy the rumor, sell the news yun. Mga hatak mo ay
mang-liquidate muna siya bago siya umangat. Pwedeng ganun eh, mga lods. So, walang nakakaalam. Kahit sino sa tingin ko hindi alam yung sagot sa tanong na yan, idol. Kung magli-liquidate muna siya o babagsak muna siya bago mag-pump once na maipasa yung Clarity Act. Pero ang pinaka-sure dyan, once na ipapasa yung Clarity Act, goods yun para sa future ng lahat ng token. So, ibig sabihin, uptrend ang magiging ano nun. Hindi lang natin alam kung paano siya uptrend. Paano yung kilos niya. Phil Habis, ganyan. Shoutout sa iyo. Ganda ng intro, comedy agad, sabi ni Idol. Shoutout po, Lods. Like and done. Salamat po sa update. Ayan. Phil Habis, always yan si Idol. Shoutout sa iyo. Si Ronald, Philippine Blockchain Week bukas, Lods. Sana makapunta kayo. Saan yun? Hindi ko alam yun Philippine Blockchain Week? Hindi ko alam yun Check natin. Philippine Blockchain Week. Hello! If you're heading to Philippine Blockchain Week 2026, make sure to stop by booth. Oo nga no, saan to? See you in Manila. Saang lugar? SMX Convention Center. Hall 3. Wala, hindi ako makapunta dito. June 21 Ay, oo nga, 21 na sa Sabado. Sabado ba yan? Ay, hindi. Sunday. Sunday, mga idol, 9 a.m. Sunday? Hindi ko alam Pwede naman ako mag-stroll. Tignan lang natin, no? Hindi ko alam, idol. Pero wala kasi sa plano ko yan Hindi natin sure, mga lods. Pero pwede nating i-update kung ano yung mga mangyayari dyan. Siguro naman, di ba? Saan na tayo? Giancarlo, tapos na ako sa XRP, okay na ako sa amount ko. So, buti pa si Idol, satisfied na siya sa hawak niya XRP. Focus naman ako sa XLMH, Bar Algo, XDC, IOTA, SHX, Belo, Flare. Puro undervalued ISO 222 compliance naman. Namamahalan na ako sa XRP. Grabe si Idol. Mukhang maraming pambodega si Idol Sana all Idol. Si Clavis, ayan. Need daw na sumunod na sa no-nuclear weapon war ang Iran para sa peace deal. Pero matatapos na ba yung batuhan ng ayun ang hindi natin alam sa Israel. Kapag backed by real world asset yung gagawing stablecoin ng mga bansa, paano madidetermine yung magiging market cap ng mga coins na yun? Ayun ang hindi ko alam, Idol. Tatanungin natin. Sige, titignan natin yan, mga lords. Kung maapektuhan yung alam ko kasi market cap, yung mismong ano lang yun mga lords Sa bagay, baka magbago din no? Kapag ganun na. Hindi rin natin maalis na baka magbago. So, sige nga. Tatanungin niya natin yun. Ganda ng tanong ni Idol Share ko lang TV. Sinabi ko naman, nakaset up sa August ang Clarity Act para sa bear months. Nako, mukhang sure na sure si Idol dun Edwin Mangaba, shoutout sa'yo. Boss, nakakabaliw kapag hindi ko nakukwento yung mga ganito sa mga kakilala ko. Tapos yung ending, tatawanan lang ako. Hehe. Tama, kapag nangyari na, tsaka pa lang sila maniniwala. Mabilis lang ang taon ngayon. Bodega lang ng bodega. Baliw na tingin sa akin nila. At kinakatuwa ko. Kinakatuwa ko lang din. Darating ang panahon, tatawanan ko din sila. Grabe ka naman, yaman na sila, Idol. Kung ayaw nilang maniwala sa iyo, hayaan mo na lang sila. Hindi mo naman mapipilit yung mga tao, Idol no? So tama ka diyan. Kung pag nangyari na, doon lang nila ma-realize 'yon. Pero wag mo rin sila tanggalan ng karapatan na kung ayaw nila ayaw nila kasi sila 'yun mga lods. Sabi ko nga sa iyo, hindi naman lahat ng tao para sa crypto. Hindi naman lahat ng tao para sa XRP. Meron mga tao na talagang ayoko niyan. May iba naman diskarte Doon sila, mas gusto nila doon. So, wag mo lang sila, no? Ganun lang 'yan, mga lods. Kanya-kanya tayo. Pero kung maghihiganti ka sa kanila, parang feeling ko gusto mo maghiganti pag pag yumaman ka. Ha, ha, ha. Ayaw niyo sa akin tatawarin niyo ako ngayon. Tignan niyo ang aking NMAX. Fully paid. Ayan gaganon si Idol Dex Renz Channel, shoutout sa'yo. Si XRP Holders. Pagising ko kanina umangat si XLM kaya nag-TP na ako sa XLM at nilipat ko sa XRP. Di ko pagsisihan to.
Alam ko, distraction lang ang XLM. Thank you, Boss Jeff, sa palaging may news para sa XRP, sabi ni Leonardo Lorilla. Idol, do your own research po, mga lods. Tayo nag-update lang tayo sa mga nakikita natin sa chart at nakikita natin sa mga news, okay? So, ayan. Lagapak ka, idol. Negative ka na. Hindi ako negative kanina. Naka-short ako eh. Kapag lumagapak, panalo tayo kasi naka-short tayo. The warehouse man. Ayan. Ikaw naman. Oh, nakita mo na nga yung position ko kanina, di ba? Naka-warehouse man. Naka-short tayo. Di ba? Dito tayo nag-short eh. Sana ba yan? 30 minutes. Pero ngayon talaga, grabe talaga oh. Bumababa oh. No? Sana yung, dito ako nag-short eh. Ayan, sa 1 minute time frame. No? Ayan, dito tayo nag-short. Ito nga yung lock profit ko kasi bumaba na siya dito eh. No, in-expect ko kasi akala ko bababa pa siya. Nabababa pa siya. So nag-lock profit ako dito, no? Sa dating support. Support yan dito noon eh. Binasag niya. Oh. So nung umangat siya dito, kinuha na. Kaya lang nga, sabi ko nga kanina, nag-walking ako noon sa aking treadmill eh. Kaya hindi ko nakita ang alodi. Pagtingin ko nandito na sa taas eh. Kasi ni-expect ko, etong resistance na to, aabutin niya. Kaya lang, hindi niya na inabot eh. Rumekta na ulit siya pababa. So, ibig sabihin, nahihirapan siya umangat, no? Nahihirapan umangat yung ating XRP. So, pwedeng hatakin talaga siya pababa nito, mga idol. Etong position na to, kung naniniwala ka na sobrang nahihirapan si XRP, pwedeng, ayan na yun eh. Pwedeng bumaba na siya from there eh. Pwede na siyang gumano, no? Mag-wave na siya pag gumano. No? So, hula ko lang yun, mga lods, O, ayan. Saan na tayo? Saan na tayo? Si Only Popcorn, shoutout sa'yo, idol. Hindi nga siya nagdabish eh. Nagano siya, hawkish. Stephen Andre, pag sinabi ni Kevin Wars, what's up, everyone? Malamang, bullish yun. Si Meowsi, oh. Santos Jandel, shoutout sa'yo. Si OJT. Mr. Ads, ayan, Puyat Lods, sumabay kay Boss Robo. Doon na, nagparamdam ako kay Boss Robo kagabi. Kaya lang di talaga ako nag-chat na kasi naantok na ako noon. May kaaway pa nga si Boss Robo doon eh. Hindi, yung mga bashers, although goods yan sa engagement natin, no? Kung ako yun, goods talaga yun. No, pero kapag yung mga bashers kasi once na na-acknowledge mo sila, lalo silang natutuwa. Lalo silang mambabash kasi uy, pinapansin ako ng idol ko, binabash ko siya, o babashin ko nga. Ngayon lang 'yan, no? Yung mga sa ko ba nabasa 'yon? Yung mga bashers, mga ano yun eh, secret admirer mo 'yon, kaya ka nila binabash. Si Rezo Joynil, shoutout sa iyo. Nag-pump tas nag-drop, sabi ni idol. King Shang shoutout sa iyo. Musta idol? Napuyat ako sa FOMC. O yan, napuyat din si idol eh. Si Ardel Navigador. Lagapok naman, boss, sabi ni idol. At si Elbert Ligwaton, siya ang nag-champion sa ating comment section. Uy, grabe yung rhyme na yun. So, ayun mga lods Si Ligwaton nag-champion sa comment section. So, ayan ang ating balita ngayong gabi mga lods. Sana enjoy nyo. So, alam nyo na yan, ang usual natin, bukas ng umaga, mag-genius na naman tayo. So, para hindi kayo nahuhuli, o may chance kayo mag-champion sa comment section, click yung notification bell at sana palambing mga idol, palike ng video lalo na kung umabot ka na dito. Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits mga idol. Magandang gabi sa inyo at What's up, what's up? oh yeah!